Kung aswang yung isa, baka aswang silang lahat. Baka kaya walang hayop dito kasi kinakain nilang lahat. Saka, kaya siguro wala rin bawang yung pagkain nila dahil takot sila doon. Story time. Ako si Ron. Isa akong field researcher para sa isang NGO. Sanay na ako sa mga remote areas, sa mga bundok at mga liblib na lugar. Pero itong experience ko sa isang baryo sa Siquijor na hindi ko napapangalanan yung baryo para sa safety ko. Ito yung tumatak talaga sa isip ko. Pumunta ako doon para mag-survey tungkol sa water source ng community. Maliit lang yung baryo, nasa gilid ng bundok. Pagdating ko, ang first impression ko, masyadong tahimik. Alam mo yung probinsya vibe na may mga tumatahol na aso? May mga manok na tumitilaok o mga kambing sa daan. Dito wala. Walang hayop, walang aso at walang pusa. Sobrang linis ng lugar. Pinatuloy ako nito sa bahay ng kapitan. Mabait sila. Sobrang bait. Pero habang tumatagal ako ng 3 araw dito, may napansin akong pattern. Para silang mga hive mind o may iisang galaw. Una, ang oras ng pagkain nila. Tuwing tanghalian at hapunan, laging karne ang ulam nila. Masarap naman ang luto pero mapula masyado ang karne. Minsan tinatanong ko kung anong karne yung niluto nila. Sabi nila, baboy ramo raw. Pero nung maglakad-lakad ako sa likod ng bahay, wala naman ako nakitang katayan o kahit anong bakas ng pangangaso. At eto pa, napansin ko na hindi sila gumagamit ng bawang. Lahat ng luto, puro sibuyas at luya lang. Di ba basic ang bawang sa gisa? Pangalawa, ang mga mata nila. May kasabihan noon ng lola ko na malalaman mo raw na aswang ang tao kapag tinignan mo sa mata at baliktad ang refleksyon mo. Sinubukan ko tong gawin habang kinakausap ko yung anak ng kapitan. Pero nung tinignan ko siya sa mata, umiiwas siya kaagad. Tapos yung misis ng kapitan, laging nakayoko pag kinakausap ako. Basta, walang gustong makipag-eye contact sa akin ng matagal. Pangatlo, ang amoy nila. Diba sa probinsya amoy lupa o amoy usok? Sa baryo na to, amoy langis. Kahit saan ako pumunta, amoy luyang dilaw at langis sa panghilot. Nung una, akala ko mahilig lang sila maglana. Pero na-realize ko, baka ginagamit nila yun para takpan ng ibang amoy. Kasi minsan, kapag humangin ng malakas, may naaamoy akong malansa na parang nabubulok na karne na may halong amoy luga. Basta, masangsang yun. Pang-apat naman, ang katahimikan sa gabi. Ito ang pinaka-creepy. Tuwing sasapit ng 12:00 ng gabi, biglang nawawala ang mga tao. As in, patay lahat ng ilaw sa buong baryo sabay-sabay. Hanggang isang gabi, na-curious ako. Sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Maliwanag ang buwan nito. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin. Lumabas siya ng pinto. Akala ko nga iihi lang Pero nakita ko, lumabas din yung taga-kabilang bahay. Tapos yung isa pa. Hanggang sabay-sabay silang naglakad papunta sa gubat na walang imikan. Para silang mga sundalo na may misyon. Dito na ako kinilabutan. Naisip ko pa nito na kung aswang yung isa, baka aswang silang lahat. Baka kaya walang hayop dito kasi kinakain nilang lahat. Saka, kaya siguro wala rin bawang yung pagkain nila dahil takot sila doon. Kaya kinabukasan, nagpaalam na ako agad kahit hindi pa tapos ang trabaho ko. Ang rason ko, sumakit ang tiyan ko at need ko nang umuwi para magpa-check up. Nang paalis na ako, hinatid ako ng tingin ng buong baryo. Nakadungaw sila sa mga bintana nila. Walang kumaway sa akin para magpaalam. Nakatingin lang silang lahat sa akin habang papalayo ang tricycle. Nakaalis naman ako doon nang walang nangyayaring hindi maganda. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin na hinahabol nila ako. Pakiramdam ko, pinalampas lang nila ako kasi alam nila na sa baryo lang nila ako hahanapin at baka mabuko pa sila. Pero kung napadpad lang ako doon na walang nakakaalam, baka naging baboy ramo na kuno ako sa hapagkainan nila.